Nagtatago daw po si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Mindanao. Yan po'y ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa gitna po ito ng mga bali-balitang mula pa kahapon ay naaresto na nga daw ang senador. Ayon pa kay Remulla, patuloy pa rin po ang kanilang pagtugis kay de la Rosa. Nakipag-ugnayan na rin ang DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agency. Hindi pa naman nabanggit ng kalihim kung saang probinsya o bayan sa Mindanao huling namataan si Senator Bato. Sa panig po ng DOJ, wala rin daw silang impormasyon ukol sa sinasabing pagkakaaresto sa senador. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, tanging ang mga nasa law enforcement lamang ang makasasagot kung huli na nga ba ang senador. Kinumpirma naman po ng National Bureau of Investigation o NBI na may 5 pa daw na matataos na opisyales ng gobyerno. Ang target sanang i-frame up gamit ang mga babae. Ayon po sa NBI, kabilang sa mga target sana ay sina DILG Secretary John Vic Remulla, Ombudsman Boying Remulla, kasama rin po si Cabinet Secretary Ben-Hur Abalos, DPWH Secretary Vince Dizon at Communications Secretary Henry Aguda. Matatandaang nabulilyaso ng mga otoridad ang nauna sanang modus para i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto gamit ang ilang babaeng talent. Una nang itinuro ng DILG sina dating Congressman Jing Paras at Batangas Congressman Leandro Leviste na siya daw may pakana sa naturang modus. Itinanggi na po ng dalawa ang mga akusasyon pero nakatakda pa rin silang humarap sa NBI ngayong araw para magbigay ng kanilang kontra sa laysay. Sa iba pang balita, nakatakda pong obligahin ng Commission on Elections o COMELEC ang mga tatakbo na magsumiti na po ng sworn declaration ng conflict of interest sa kanilang Certificates of Candidacy o COC. Magsisimula pong nasabing kautusan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Nobyembre. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi ito karagdagang qualification para sa pagtakbo sa eleksyon kundi isang commitment lamang. Pwede rin daw makasuhan ng perjury ang mga kandidato na hindi nag-divest ng kanilang interes sa korporasyon. Yung ibang posisyon kasi cited, hindi naman pinagbabawal talaga na magkaroon ng negosyo yung isang tumatakbong governor, isang tumatakbong mayor o mga iba pang posisyon. Very clear po sa Constitution, talagang walang other profession dapat yung mismong mga miyembro ng Kongreso, Senado man o sa mababang kapulungan. Pero dito po kinakailangan all-encompassing, damay dapat ang lahat, na dapat pag-file pa lang nila ng candidacy, aware sila na una, tingnan muna nila yung bang papailan ko ng candidacy na posisyon, yung bang present na hawak ko na presidente ako, miyembro ako ng board, official ako ng kumpanyang ito, pag sakali bang ako'y mananalo, may direct conflict ba doon sa mismong posisyon na aking hahawakan? Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.